Hello people! Kahapon after lunch, naisipan kong gumawa ng orange cake kasi nga ang dami naming orange dito. Hindi pa ako nakaalis doon sa kabilang bahay. Kumbaga hindi pa kami nilipat doon sa kabilang bahay. Nandito na itong mga orange na to. Sayang naman at masira pero pwede naman siyang i-juice anyway kung ayaw ng cake. Sa recipe to, kailangan natin ng cake flour. All-purpose lang yung meron ako kaya gumawa ako ng cake flour. 1½ cup ng all-purpose flour at binawasan ko yan ng 2½ tablespoon and then inad ko yung cornstarch na 2½ tablespoon din. Then nag-add ako ng 1/4 teaspoon ng salt, 1 teaspoon din ng baking powder. Sa kabilang bowl naman, nagkuha lang ako ng mga 1 tablespoon ng orange zest. Ibig sabihin, di kasali yung white na part ng skin ng orange siya. Kasi papait yan. Kailangan yung orange, pinaka-orange lang talaga. And then, nag-add ako ng 1 cup ng sugar. Iano lang natin yan siya, i-mash, tama ba? Basta ma-infuse yung flavor ng orange dyan, kasama yung sugar. 1/3 cup ng oil at 1 teaspoon ng orange flavor. Kung wala yung orange flavor, pwede naman wala. Tapos, gamit tayo dyan ng 4 large eggs. Yung eggs ko dyan ay 5 kasi nga small yung eggs ko. And then, siniparate ko yung white and yung yellow. Pina-importante na hindi mabasag yung dyan, yung yellow dun sa white kasi nga gagamitin natin yung white as merengue. Yung yellow ay nilagay ko na doon sa sugar and zest mixture, no? Nilagay ko na yan dyan. Tapos, halo-halo lang. Dapat yung time na yan, nag-add na ko ng 1/3 cup ng orange juice na fresh. Kaso lang nakalimutan ko. Kaya nagtataka ako kung bakit masyadong dry nung nilagay ko na yung dried mixture natin, yung flour at yung mga baking powder. Kung nakita nyo sobrang dry kasi nga nakalimutan ko dyan yung orange juice. So ayun, hinabol ko na lang yung 1/3 cup ng orange juice. I-mix lang muna natin yan and then makombine na lahat ng mga pinaghalo natin dyan. Tapos set aside. Yung white eggs naman, naglagay ako ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwedeng patakan ng lemon juice or calamansi juice. And then, gamitan natin yan ng hand blender until mag-soft peak lang siya. Pagka na-achieve na yung ganitong texture, unti-unti nating ihalo doon sa ating yellow mixture. Kasi mabigat yung ating butter na yellow. Kung ilalagay natin diretso yan doon sa white, ihalo natin ng bongga, edi mag-deflate na yung ating mirang. So, ang kalabasan niyan, hindi na maging fluffy yung ating orange cake. Babagsak na siya kasi nga yung air na gusto natin dyan or kailangan ng cake na yan ay babagsak na. So, kailangan pag maghalo kayo ng mirang, unti-unti muna para maging lighten or gagaan yung ating butter. So, pagka ganyan na siya, na medyo magaan na siya, pwede na siyang ihalo lahat. Dahan-dahan lang. Then yung kamay natin, pag naghalo tayo ng mga ganyan, dapat i-relax lang natin. Relax lang, bawal ang pasmado dyan. Dahan-dahan lang, cut and fold, cut and fold. Yung ating oven ay naka-preheat na ng 160 degrees Celsius or 325 Fahrenheit ng 10 to 15 minutes bago yan ilagay sa loob ng oven. Kailangan talaga ma-mix maigi yung white at yung yellow. Kailangan yung pale color na talaga yung makikita nyo dyan. Wala nang white. Pero kailangan sobrang ingat pagka maghalo ng mga ganyan para hindi ma-deflate yung air na nandyan sa mirang. Gumamit ako ng, tawag dyan, loaf pan. Pwede kayong gumamit ng cupcake dyan. Pwede nyong gamitin yan as cupcake. Tapos gusto ko yung may bitak sa gitna. Ang ginawa ko dyan yung knife, nilublob ko sa mantika. And then, yun lang, pinadaanan ko lang yan. Tingnan nyo mamaya. Again, pag mag-bake ng cake, down lang yung apoy, okay? At yung rack dapat nasa gitna. I-bake natin yan ng 1 hour. At ganito na yung itsura niya. Tadan! O, diba? May bitak sa gitna. Yan yung gusto ko. Exactly 1 hour yan. Huwag niyong i-overbake yung nyo. Pagka mga 10 minutes bago matapos yung baking time pala, dyan kayo mag-toothpick test. Pinalamig ko muna yan ng siguro mga 30 minutes. Malamig na siya. And then, hiniwa ko lang yan ng kalahati. Yung kalahati niyan ba, ibig sabihin, hiniwa ko para, kasi pag mag-serve ako na buo at sila na yung mag-slice, naku, sira-sira na
yan. Hindi na nila hiwain ng maayos. Kami-kami lang naman kakain dito, 3 bata, ako, tapos yung amo kong lalaki. Pero sakto naman talaga mga bandang alas 7 may bisita daw siya, yung amo kong lalaki. Sabi niya, ilagay ko daw, reserve ko daw yan. Nilagay ko doon sa kema. Yung kema yung tinatawag namin na yung room na nasa labas nakabukod. So yun, kinain nila yan, kunti na lang yung natira at nilagay ko sa baon ng mga bata.